Mabilis lang po tayo dahil may fellowship pa po ang young adults, young professional. Opo, young adults. Ayun. 5 5, oh sure. Mamaya. Okay. Okay po, ulit. Upo na po tayo para po tayo ay makapag-proceed sa atin pong teaching. Inanyayahan ko po lahat dito na lang para po isa na lang yung aking tinitingnan. Okay. Tutuloy po natin yung atin pong pag-aaral ng Ten Commandments. And if you will read yung Ten Commandments, it is as well as part ng mga pinag-aralan pong feast. Mababasa nyo din po doon yung Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Tabernacles. Nandun din po yun lahat. No? Kasi nga po, in Exodus, yun po yung panahon na that they are in exile. Exodus. Kaya po yung tinawag na Exodus. Ibig pong sabihin sila ay in their exile days. Okay po. Sige. Pwede ko bang maanyayahan yung kabataan? Kayo ba'y a-attend? Dito na lang kayo para... Dito po kayo. Dito. Yan. Para you'll part of the class. Oh, biglang nagpulasan. Nawala ang mga kabataan. Attend ba kayo, Jacob, LK, Al Robert? Dito kayo sa side na to, kung a-attend kayo. If not, that's fine. Kailangan ko lang sinupin yung audience, no? Opo, basta doon po nandito a-attend. Okay. Review lang po tayo bago tayo magpatuloy. Ano po yung 10? Pang-10? Nakalimutan na? Nakikita ko sa mukha natin. Ano po yung pang-10? Ano po? Bear false witness against thy... You shall not bear false witness. Yung po ba yung 10? 10? You shall not You shall not covet thy neighbor's goods. covet. Hindi po, magkaiba po yung stealing sa covetousness. Okay. Di ba? Ilang beses nating inaaral pero talagang minsan nagkakaano pa rin tayo, no? Covetousness is very different from stealing or theft, no? Covetousness starts with the desire in the heart, no? Stealing is already your act of the desire. Okay? So, linawin natin yon. 10, do not covet, do not desire. Yung 9, alin po yon? Alin po yung 9? You shall not bear false witness. You shall not bear false witness or shall not lie. 5 is not. 4. 9 is stealing. Ganun po ba? Correct. Yes po. 10 po yun. Yung 9 po natin. 5 is not. 4. Do not bear false witness. Do not lie. Yung pong 8 natin. Do not steal. Okay? Kasi puputol yung daliri. Yung pong pang-7. Do not, hindi po. Hindi pa po steal. Pang-7. Ito, dalawa lang sila. Dalawa lang sila. Hindi 5. Dalawa lang. Correct. Thou shall not commit adultery because marriage should be under 2 people. Okay? Gender, yes. Lilinawin natin yun, na lalaki at babae. Hindi 5 ang kapartner. Ang magpartner lang ay 2, babae at lalaki. Okay, 6.
Thou shall not kill. Okay? Clear po tayo? Hala, sumasagot na iba. Alam niyo po, pag inaral niyo yung Ten Commandments, halos magkakadugtong po sila. Okay? Kasi dugtong-dugtong talaga yung... Baka magkamali, no? Okay lang po magkamali. Alam niyo po, mas okay na magkamali kaysa hindi mag-try. Okay po? Kasi pag hindi nag-try, mas maraming regrets. Pero kapag nag-try ka, nagkamali ka, nagkaroon ng learning. Okay? So church, wag po tayong matakot, pero wag naman yung talagang pipiliin mo magkamali. No, hindi naman po yun. Ang gusto natin sabihin, let's be bold and be confident to take decisions or to take step, lalo of faith. No, pag po lagi tayong mag-iisip na magkakamali ako, ayoko niyan, hindi po tayo lalago. There would be no growing pag po ganon. No? Okay? So, magkakadugtong. Balik po ako. Bakit yung Ten Commandments halos magkakadugtong? Do not covet. Because sin is like that. Ang kasalanan, dugtong. Maliit sa una, hanggang pag hindi mo namamalayan, dumudugtong na siya. Remember David? King David? Ano lang desire niya? Si Sheba. Wow, ganda ng babae nito. Wow, ganda ng babae. No? The desire. To the point na kinuha niya. Inangkin niya yung hindi kanya. Okay? To the point na nagsinungaling siya, pumatay siya. No? Kaya po yung Ten Commandments, ganun din yung goal niya for us. Kailangan nating maging aware na yung minsan maliit na desire, pagkakasala, pag hindi mo yan binantayan, kakabit-kabit din yan. Dudugtong-dugtong din po iyan. Panglima, honor your father and your mother. Okay? At yung pang-apat, yon, doon po tayo ngayon ulit. No, kasi last time, doon po tayo nagtapos. Natatandaan niyo po ba yung pinagtapusan natin? Hindi na. Sabbath day po yung pinagtapusan natin. Dudugtungan lang po natin ngayon. Okay po? So I hope matapos natin before... Tingnan natin. Let's pray. Father, we thank you. We just glorify you with this moment. We invite your presence. We invite your ministry of teaching, Holy Spirit. Be with us. Allow us to learn from these basic, yet basic siya pero nakakaligtaan namin. Basic pero hindi namin nabibigyan ng importance, ng substance. And that is to honor you by observing the Sabbath day. Thank you, God. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Sabbath day, balikan po natin yung mga pinag-usapan natin. Meron po tayong may relihiyon na Sabadista po ang tawag sa kanila. Sila po ay Biyernes pa lang po ng alas 6 ng gabi, hindi na po sila gumagawa. Yun na po yung church nila. Bakit alas 6 ng gabi? Seventh-day Adventist po yung tawag sa kanila. Meron po kasi marami na akong nakasamang teacher. Friday, hindi mo pwedeng mag-extend. Aalis na talaga sila. Bakit po? Ang bilang po kung natatandaan nyo po, nagturo din si Ate Malu, ang bilang po ng oras nila is first watch, second watch, third watch. Saan po magsisimula? Sa alas 6 ng gabi. 6 to 9 is the first watch. Yung first 3, 6, 7, 8, 9. Yung quadrant po, di ba yung relo, may 4 quadrant yan. Okay? So yung first watch po, 6 to 9, 9 to 12, second watch, third watch, fourth watch. Ganun po ang bilang in the biblical way. Pag binasa nyo po yung Bible ninyo, in the New Testament, merong mababasa. In the first watch, in the second watch, ganun po yung bilang ng time. Malinaw po tayo para alam nyo po pag nagbabasa kayo ng inyong Bible. And then, pagtatalunan ba natin kung ang Sabat ba ay Sabado o Linggo? Kung Sabado, dapat wala tayo ngayon dito.
Although ibig sabihin, hindi na natin nasusunod yung nakalagay sa Exodus 20. Honor your, observe the Sabbath. It's a good question that needs a good answer. Marami may sagot dyan. O sige po. Just to stir up yung mind natin. Kasi the Sabbath, pinahirapan ng mga Pariseo ang Sabbath. Talagang diretso na. Kasi sabi na, Jesus puro kayo legalities. I am the Lord of the Sabbath. And the Sabbath was made for us. In other words, hindi ginawa ang Sabbath para maobliga tayo. It was made for our rest. Come to me, all ye who are labor and are heavy laden. O yung Sabbath niya, the Lord is the God of Sabbath. So He can do whatever He wants. Para lang tirahin yung mga religion. Amen. Okay. Although the Sabbath is God for us. Amen. Hindi para, naku, sumunod tayo, papatayin tayo ng Diyos. No. Correct. Okay, so dinulo na agad ni Tay Joseph. Wala na akong ibang tatanungin, no? Sabadista magbago. Okay. Okay. Lalabas din naman yan, nagdudugo ilong. Anyway, Sabat, hindi po natin pagtatalunan kung yan ba ay Sabado o Linggo. Kasi kung magtatalo po tayo, ngayon pa lang mali na tayo. Kasi Linggo, nandito tayo. In a biblical way, if we would... sige. Kaya mo yan. Hindi po. Opo, okay lang yan. Sige. Kaya mo yan. Malayo yan sa Bitoka, Gabe. Kaya mo yan. Now, if we will put it in a summary, no, pag pinasimple natin, spiritual strength yung pong ating topic kanina. Di ba? Sabbath is designed for us to regain spiritual strength. It is not just physical. No? Kanina ang ganda nung topic. A spiritual strength. Ang totoo kasi nun, we really need to make our spirit strong para yung ating will, emotion, and yung soul, yung the other part of us, at yung ating body susunod sa spirit. Okay? Kahit nakakaantok magbasa ng Bible, pero dahil your spirit is strong, makakapagbasa ka ng Bible. Kahit nakakatamad umattend ng prayer meeting o manalangin, dahil strong ang spirit mo, mananaig yung spirit mo in your flesh. Makaka-attend ka at makakapanalangin ka. That's why, yun pong spiritual strength ay idudugtong natin dito in the Sabbath. We need to observe Sabbath. Again, napakalinaw nung binanggit kanina, no? Sabbath is made for man and not man for Sabbath. Hindi gagamitin ang tao para sa Sabbath. Which yun po yung ginagawa ng mga Pariseo at Saduseo. Pinangmamanipulate nila yung Sabbath. Kaya nga pag binasa niyo po yung New Testament, lagi ang isa sa accusation, lagi sa isa sa binubutas kay Jesus, nagpagaling siya, Sabbath day. Nagpalayas ng demonyo, Sabbath day. Lagi iyon. They are putting high regard to the Sabbath, pero they are not getting the main essence ng Sabbath. Okay po. Now, tanong natin ulit ngayon, nakakasunod ba ako sa Sabbath in the biblical way? Kapag po ang kinuha natin in the biblical way, yung sa Exodus 20, hindi po tayo makakasunod. Bakit? In the Old Testament, bawal kumilos. Bawal gumawa. Bawal magluto. Kaya po yung mga Sabadista or talagang yung mga religious people, Biyernes pa lang, niluluto na nila lahat. Para po pagdating ng Sabbath, wala silang gagawing iba. And in the biblical way, pati hayop, bawal lahat. As in, ganun po katindi yung Sabbath na sinasabi nila. Pag yun po ang sinunod natin ngayon, nagpaka-legalista tayo, nagpaka-technical tayo, hindi po tayo makakasunod. No, hindi po tayo makakasunod.
Now, bakit linggo? Why we are observing Sabbath in a Sunday? Simple. Kasi yun yung madalas na day off ng marami. Doon pwedeng mag-congregate, doon pwedeng magsama-sama. Okay? Ngayon, kung ang day off mo ay ibang araw, then observe the Sabbath. Mamahinga ka with the Lord. Again, there are partitions of the Sabbath day. Sabbath day is one, design of God to rest physically. Yun talaga po yung disenyo ng Sabbath. One, physical na pamamahinga. Kaya minsan, meron din talaga tayong hindi nasusunod. Sabbath natin, Sabatya. Di ba? Hindi na mamahinga, lalo yung mga magulang, again, I'm not saying na masama yon. Pero, let's go to the essence. Siyempre, importante maglaba. No? Importante po yan. Hanggang sasabihin na nung tao, dito ako napapahinga. Di ba? Parang, dito ka napapahinga sa paglalaba? I don't think so. Ang hirap kaya maglaba. No? So let's put in reality. How much of these commandment are we really gaining and benefiting? Nagbe-benefit. Again, all the commandments, hindi para sa Diyos. The first 4. Oo. Pero lahat ng commandments na yon actually is for us to benefit. Para sa atin yon. At itong commandment na to, observe Sabbath, are we benefiting from this? Tanongin lang natin sarili natin. Let's think about it. Oo nga, no? Talaga bang nare-refresh ako, nare-restore ako, nare-recharge ako? Kung i-observe ko siya ng totoo, nagbe-benepisyo ba ako dito? If not, something is wrong. Kasi pag binasa ang Exodus 20, sabi doon, observe Sabbath as the Lord observed it, as God observed it in Genesis from the very beginning on the 6th day. Okay? On the 6th day? 7th day. Nakikinig. Ano po? Kaya ako binigay yung Sabbath kasi nakikita nga niya yung mga nagtatrabaho, walang pahinga. So binigyan niya ng isang araw para magpahinga yung mga tao. Yes po. In Genesis, malinaw yung sabi niya. No? I worked, I toiled for the 6 days. Pati po in Exodus 20, pag pinaral niyo po. And on the 7th day, I rested. So you must to rest. Okay? Bakit? Matalino ang Diyos. Perpekto ang Diyos para magkamali siya na sabihing mamahinga ka. Alam ng Diyos na yung katawan natin would just go up until 6 days. Kailangan mamahinga ng katawan natin. So perfect ni God to the point na yung pamamahinga natin panggabi. Ngayon, anong ginagawa ng kaaway sa atin? Di ba? Sa gabi tayo tumatrabaho. Kaya, mga call center, kaya po, we need to be very wise. Perpekto ang Diyos para utusan niya tayo ng mga perpektong utos niya para magbenepisyo tayo. Now, if we will not obey and heed yung mga utos ng Diyos, hindi po tayo magbebenepisyo. Ang mararanasan natin, yung kabaligtaran. Okay po? So, Sabbath is for us, first, again, mainly, physical rest. Kailan ka huli talagang naupo, nahiga, idinantay mo talaga yung likod mo sa higaan? No? Kailan ka na mahinga? Hindi, okay lang. Pag hindi po tayo na mahinga ngayon, ang lagi pong sinasabi ng matatanda, sige, sisingilin ka niyan pagtanda mo, which is really happening, no? Meron naman, eto naman yung other side, meron namang sobra-sobrang mag-observe ng Sabbath. Sabatugan. Grabing mag-observe ng Sabbath, no?
Natawa po kayo doon, no? I've seen a lot. Sobrang tamad naman. Hindi maialis yung likod sa papag o sa higaan, no? Nawalan na ng motivation sa buhay. Binaliktad. 6 days you will Sabbath and 1 day you will work. Binaliktad. Extreme. Now, if we will do that other extreme, yung sabatugan, hindi rin po tayo makikinabang. Bakit? We are all designed to work. Kailangan din nating mag-work. No, ba't ko siya pinagdudugtong? Alam nyo po, masarap mag-Sabbath kapag hindi ka nagsabatugan. Bakit? Kasi napagod ka, kailan masarap mamahinga? Kapag pagod. Diba? Hindi ka magbebenepisyo in Sabbath kung hindi ka nagpagod for 6 days. Okay? Kaya po, kung meron mang Kristiyano na tamad, something is wrong. Hindi pwedeng tamad ang mga anak ng Diyos. I'm not talking about work only. Marami po tayong dapat pinagpapaguran. Marami po tayong dapat pinag-uubusan ng lakas, ng panahon at enerhiya. Hindi lang po yung ating work na may salary or sweldo. Pero syempre, kailangan natin kumita. But I would like you to realize, mga kapatid, if we want to benefit from Sabbath, let's take the other side. Magtrabaho din tayo. Okay? Magtrabaho din tayo. But the question is, ang tinatrabaho ba natin ay yung trabaho na gusto ng Diyos na trabahuhin natin? Ano po yun? Wala akong tinatamang tao. Alam kong mahalaga ang hanap buhay. Pero if it falls on a Sunday, every Sunday, wag sana. You have to look for another job because this is the Lord's day. I know you have to work to eat. Bahala na Lord sa'yo. Huwag lang maging absent every Sunday because of work. Katuwiran ko lang yan. Hindi ako nagpapanig sa mga obligadong magtrabaho ng Sunday. Pero if it's bad, nawawala ka na every Sunday, maghanap ka ng ibang trabaho. The Lord will help you look for another job. Maraming trabaho dyan. Huwag na linggo. Okay. Pag-itindahan, huwag na. Okay po. Sige po. I agree partially. Okay po. No? I agree partially. Babalansehin lang natin. And balanse naman po yung sinabi ni Tay Joseph. No? Hindi naman niya sinabing hindi dapat. No? First, may ganun po talaga kasing trabaho na natatapat ng linggo. No? Now, if in case ngayon ka palang nagkatrabaho at talagang may linggo, kailangan magtrabaho, then go. No? Pero kapag talagang nalalayo ka na sa Lord hindi sa church. I'm not saying sa church. No? Pag nalalayo ka na sa Lord, tandaan niyo po nung kasama ko sa mga jeep, nag-uusap tayo. Sino yung kasama ko nag-equipping tayo? Tayo po, no? The real blessing ay yung blessing na nilalapit ka sa Lord. Pero kung nagkatrabaho ka, kahit milyon yung trabaho mo at milyon yung kinikita mo, pero nilalayo ka sa Lord, think twice. Hindi yan blessing. Ang totoong blessing, nilalapit ka sa Diyos. Nagkasakit ka, hindi to blessing, pero nakapanalangin ka, nakapagbasa ka, nilapit ka sa Lord, that's blessing. No? Kaya po dapat malinaw sa atin, ang blessing ay yung nilalapit tayo sa Lord. Going back doon po sa panukala. No? If it is Sunday, tapos natapat ng trabaho, ngayon kung makakakita ka, sabi ni Tay Joseph, kung makakakita ka naman ng trabaho na hindi may linggo, at halimbawa, eto may linggo, 10,000 kita mo. Eto, walang linggo, ang kita mo 5,000. Okay? Kung kaya lang din naman, no? Kung kaya lang din naman. Yung sinasabi po kasi ni Tay Joseph kanina is a walk of faith. By faith po 'yon, no? Lalakaran talaga. Kung ito ay 5,000, walang linggo, at kung kaya din naman, then go for it. According sa usapan nyo ni Lord. Okay? According sa usapan nyo ni Lord.
Now, here's the challenge for the church. For the church. Yung sinasabi ni Tay Joseph. Marami po tayong mga kapatiran that they cannot really make it by Sunday. The church should have a program to reach them. Na kung hindi sila makaka-attend ng Sunday, kung ang day off nila ay Monday, dapat may program ang church to reach them on Monday. Kung ang day off nila ay Wednesday, dapat may program ang church to reach them on Wednesday. Because Sabbath day is the Lord's day and every day is the Lord's day. So to reconcile yung sinasabi ni Tay Joseph, it should, I should not use should, but it's a challenge that I would like to pose for the church. Hindi naman natin pasusweldohin yung pumapasok ng linggo, papatigilin natin. Pag pinatigil natin, papasweldohin natin. Hindi naman, di ba? So, why not reach them doon sa day off nila? Kaso, puro nakaupo yung nasa church, ayaw kumilos. Di ba? Ayaw, pag challenge, ayaw sumama sa challenge. Paano mangyari sa atin, mga kapatid? Okay? Kung ikaw ay kaya mo mag-reach out ng ganitong araw, then reach out. When I say reach out, hindi naman po kailangan pumunta sa bahay. Baka pwede mong i-chat, tawagan, may free time ka. As long as they are still connected with the fellow believer. Remember, isa sa source ng strength, spiritual strength, ano yung dulo? Kung nakikinig po kayo ng preaching, co-believers. Very good. At isa pa po yan sa Sabbath. When there's Sabbath, it is rest of the physical, but it is also a rest of the congregation. When you do Sabbath, hindi naman po kayo nagsasabat ng sarili nyo lang eh. Pag binasa nyo po yung Sabbath in the Old Testament and even in the New Testament, the families congregate. That's Sabbath. At sa Sabbath, doon po sila doon po sila kakain ng unleavened bread. Doon po ginaganap yun. Doon po gaganapin yung pag-remember nila ng goodness ni God, that God freed them from slavery. Yun po ang gawain ng Sabbath. Hindi lang po yun pamamahinga. That is to put, kaya sabi, observe Sabbath. Bakit? To observe the goodness of God. Hindi po ito puro pamamahinga lang. We have gone from darkness into light. Marvelous light because we love the brethren. Amen. Okay po. If you don't love the brethren, wala love sa Lord. Agree. Yes. Kaya nga po yung ating mission is to love God and to love His people. So again, first, yung Sabbath po is physical rest. Pero you don't rest on your own. You rest with the family, your family. Bakit kayo nagre-rest together? Kasi pag hindi po tayo rested, hindi po natin mabibigyan ng panahon yung utak nating mag-remember. I'll go to Genesis. Genesis, on the seventh day, God rested. Bakit? Nagawa niya na lahat eh. And every day, pag gumawa siya, ano yung dulo? It was good. It was good. And on the seventh day, that's the day, the sixth day is very good. We are very good. Very good. On the seventh day, namahinga si God so that all the good things will be appreciated. Pag hindi po tayo namahinga, hindi natin ma-appreciate yung ang bango naman ng labada na to. Kailan nyo po huling inamoy yung nilabhan nyo? Kailan nyo po huling... Ako pag namamlansya, talagang... Hindi ko po alam kung gaano kayo... how are you into details na kapag kayo ay naglalaba, inaamoy nyo, o kaya pag nagluluto, nilalasahan nyo talaga. No? Sabbath day is for us to be quiet so that we can have time to think. Pag hindi po tayo tahimik, hindi po tayo makapag-isip.
Pansinin niyo po yan. Mahirap mag-isip ng magulo. Mahirap alalahanin yung nangyari sa iyo ng Lunes hanggang Sabado, yung kabutihan ng Diyos na tinaguyod ka mula Lunes hanggang Sabado, pumapasok ka, iniingatan ka niya, hindi ka na disgrasya, nakakakain ka Lunes, Sabado, hindi ka nagkasakit, hindi ka na ospital Lunes hanggang Sabado. Pag hindi ka na upo, hindi mo talaga yon, hindi ka na mahinga, hindi mo yon ma-remember. Ang lagi mong mariremember, may labahin, may urungin, may lutuin, may palantsahin, may bayarin. Diba? Makakalimutan mo na yung goodness ni God. That's why Sabbath is for us to really be rested physically, to be rested with the people, unang-una, pamilya natin, okay? And for us to be rested so that we can put in remembrance the goodness of God. Gaano ang kabutihan ng Diyos na take for granted natin? Yung simpleng magising ka lang sa umaga. Pag po ba kayo nautot, nagte-thank you Lord kayo? O natawa kayo, hindi po lahat nauutot. Ang hirap pa pag hindi kayo nautot, ha? That's reality. Kaya nga yung mga bagong panganak, anong unang kailangan malaman? Mautot, di ba? Para maayos yung, para malaman na okay na yung kanyang digestive circulation or system. Natawa kayo, but it's a simple question. Pag nautot ka ba, nagte-thank you Lord ka? Po. Apo. Amen. Gagastos ka pa para lang mautot. Pangit ba yung salitang utot? Di naman siguro, no? Yun, ganun. Kaya magpasalamat tayo kung meron tayong ganung sitwasyon na lumalabas. Amen. Okay? Alam niyo po, sa kultura lang kasi nating Pilipino, nagiging pangit yung pag-utot. Sa ibang bansa, wala po sa kanila yon. Pag umutot sila, utot sila. Kasi that's normal. Tayo pinipigil natin, Pinoy. Tama? Kasi, lalo po pag pinigil natin, lalo siyang umaamoy. Di ba? Opo, di ba? It's natural. Kailangan nating tanggapin yon. Talagang aamoy. Kasi nga, it's a toxic. Pag walang amoy yun, alam niyo po lahat ng ini-excrete natin, perfecto po ang disenyo ng Diyos. Lahat ng ini-excrete natin kasi waste po yan. So, babalik ako sa tanong, yung bang simpleng pag-utot ay nakakapag-thank you tayo? No? Pagdighay, pagtae, pag di kayo nadudumi, mahirap po yun. Ako, every time that I poop, every time na tumatay po ako, I thank God. Mahirap kasing hindi ka mapupoop. Dapat regular siya. The perfect design nga ng pag-poop, according to scientific, every time that you eat, you should poop. Dapat daw po ganon. Pero ang ka-ideal na lang, yun ang ideal po You eat, dapat you poop after. Kasi nag-digest na siya 4 hours Pero kung napupoop ka once a day, that's good enough. Okay po? Now, yung mga simpleng bagay na yon, hindi po natin yun mararanasan unless we observe Sabbath. So akala lang natin ng Sabbath, no, yung may ganito, nagko-congregate, may program. No. Sabbath is really a physical rest, personal, rest with the people that you are with. At ano yung pinag-uusapan ninyo? The goodness of God. Marami po tayong ulitin ko po yung statement ko kanina, marami po tayong mga dapat pinagpapasalamat pero natitake for granted natin because we're too busy. Kaya natin siya natitake for granted. Kaya natin hindi makita ang goodness ni God kasi we are more on thinking ano yung kakainin ko, ano babaunin ng anak ko, ano pang babayad ko dito,
bayaran na naman pala ng Meralco, ng LPG, ng tubig, ng Converge. Dami, di ba? Pag yun ang hinighlight natin, hindi talaga ma-highlight yung the Lord of Sabbath. Hindi tayo magbebenepisyo sa Sabbath. Kasi hindi tayo mapapahinga. At yun yung gusto ng mga Pariseo at Saduceo. Alam niyo po yung mga Pariseo at Saduceo, hindi napahinga yung mga tao. Bakit? O dapat meron kang dalang tithes and offering. So pag kailangan nilang tithes and offering, kailangan nila magtrabaho. Hindi sila napapahinga. Tapos, bawal yan. Oy, dapat hindi ka sumama sa ganyan. Ba't ka sumasama sa mga tax collector? O bakit ka nakikisama sa mga Samaritan? Walang kapahingahan. Question is, tapusin muna natin ngayon. Are we Pharisees and Sadducees? Or tayo, kanina yung tanong din sa preaching nyo, tayo ba ay source ng kapahingahan? Dapat tayo po source ng kapahingahan ng anak natin, ng asawa natin, ng nanay at tatay natin, ng kapamilya natin, ng kapatiran. Dapat source tayo ng kapahingahan. Pero pag ganito, pag nakita ko pa lang, uy, alam mo ba si ano? Oo. Alam mo yon, pag ganon yung kapatiran, hindi naging source ng kapahingahan, something is wrong. Kailan tayo magiging source ng kapahingahan? Kung tayo mismo po ay nakapahinga with the Lord of Sabbath. Kasi you cannot give what you do not have. Kaya kung tayo po ay nakapahinga sa Lord, kapag may kapatiran tayo, mapapahinga din siya. Okay lang yan, kahit nakalaylay po yung bra nyo. Wag na po, sawa na po ako dyan. Alam nyo, kahit ano pong mangyari, kapag po may kapahingahan tayo, tayo po dapat, again, we're under shelter. Shelter should be a place of rest. Pero pag hindi po tayo napapahinga dito, bayan, daming ginagawa, something is wrong. Kasi ang God natin is a God of rest. The invitation is very clear. Come to me, all of you are weary and tired and heavy laden, and I'll give you rest. So, one spiritual checklist. Napapahinga ba ako? At napapahinga din ba yung mga tao sa paligid ko? Asawa ko, napapahinga ba sa akin? O pag laging, tara na, mag-devotion na, magbasa tayo. Ganun ba ako lagi? Napapahinga ba yung mga anak ko? Kagabi lang, sabi ko kay Gabe, enough ng tablet. Magbasa ka muna, binili ko po kasi nung Bible story. Magbasa ka muna doon. Sumunod naman, nag-read aloud naman si Gabe. Nakabasa po siya nung kay Abraham, saka yung kay Noah. Hindi pa niya mabasa si Eve. Eva, anong sabi? Eva. Saka si Abraham. Sabi ko, Abraham, are we source ng kapahingahan? Ang mga anak ng Diyos ay dapat napapahinga sa Diyos at yung mga kapatid niya ay dapat napapahinga din. The preaching, Martha and Mary, sino napahinga? Si Mary. Kasi doon siya nakarigay ng strength, spiritual strength, kasi napahinga siya in the Lord, in the lap of the Lord. Prodigal son, young and the eldest, sino napahinga? Yung young, yung nagwalwal pa, di ba? Siya pa yung napahinga. Bakit? Bumalik siya doon sa tatay niya. Samantalang yung eldest, pagod. Marami pa pong Bible character na napahinga just because they get back to the Lord. Elijah, napahinga siya kasi pinagpahinga siya ng Lord. Rest is very important, mga kapatid. Siguro naman ayaw nyo na po ng RIP agad, di ba? Tama po ba? Ayaw nyo pa naman po ng rest in peace. Pero gusto natin ng kapahingahan na mapayapa. So ngayon pa lang po, learn to rest in that peace of God. Huwag po natin hintayin yung nakahimlay tayo.
Ibig po sabihin, kung pagod ka, take time, take a break. Hindi po mauubos ang trabaho. Sure ako doon. Hindi mauubos ang urungin, labahin, lutuin, palantsahin. Hindi po yan mauubos lahat. Pero yung katawan mo mauubos yan. Learn to observe Sabbath. Okay? Because when you observe Sabbath, you are observing the goodness of God. And when you observe the goodness of God, nare-recharge ka. Mabuti talaga ang Diyos sa buhay ko. Let's pray. Father, we thank you. Quick and simple. Pero again and again, your words are so true and powerful. Salamat po na dinisenyo mo ang pamamahinga para sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po na kami ay tumungtong sa obedience kasi for benefit din namin yon. So God, I pray that we will desire to take rest in the Lord and to take rest with the people of the Lord. And kami din po, Lord, maging source ng kapahingahan ng mga tao sa paligid namin. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless us all po.